welcome everyone. Amen. So gusto na mo nga biyabihon ang tanan. I'm sorry that we had to meet here, but it was necessary today. Oh, so mangayo mig pasaylo tungod kay gikinahanglan nga diri ta magtigom apan gikinahanglan man. Because I know how Filipinos like the rain, Kay kabalo sa kung unsa ta ka mahigugmaon sa ulan. right? Diba? Ganahan kay tag-ulan. That's Or okay. gyapon. Wala problema. Oh, walay kurat na. You're all here. You're all beautiful. So namo diri tanan, mga gwapo mo, gwapa. Amen. Let's welcome Amen. the Lord. So ato ang abiyabihon ng Ginoo. So let's welcome our guest all the way from the very long drive from Labona. Amen. So ato ang i-welcome And mga ato ang welcome mga you. bisita nga gikan sa Libona. Thank you so Taas-taas much. nga biyahe. So we're very blessed to have Pastor Floyd and the prophetic team here to bless us today. Amen. So gipanalanginan ta sa Ginoo nga kauban nato karon si Pastor Floyd ug ang iyang prophetic team nga magministeryo sa atoa karon. So I'm gonna waste no time. I'm gonna put you to work right away. So dili na siya maglangan o iya na dayong Okay. patrabahon si Pastor Floyd. So there's something I want to present to the prophetic team right now. So na siya gusto nga i-presentar sa prophetic team karon. Is that okay if I present you with something? Okay ra ba? Na siya i-present sa inyo They're like ambod lang. Is it okay if I present something to you? Okay ra ba? Na siya i-present sa inyo prophetic team. We got one oo, Nay nag-oo isa. and those other ones, they're just looking at me, Ang ang tulo daw kay naglantaw ra ni not Daddy. saying anything. Wala sila ginaingon. They don't even know what I'm going to present to them. Oh, that's true. Wala pa daw gani mo kabalo sa i-present. So how are your dream interpretation skills? Kumusta daw ang inyo ang mga kanang katakos sa kanang pag-interpretar or kanang paghubad sa mga damgo? Kumusta daw? I want to share some dreams with you. Kaya nasa ipipila ka mga damgo nga gusto nga ipaambit kaninyo. Is that okay? Okay ra ba? Do you ever have dreams? Nakasulay na ba mo nga nagdamgo mo? Some of them are from the Lord. Ang uban ni ana gikan sa Ginoo. Diba? Amen. Some of them aren't from the Lord. Ang uban po dili gikan ni Lord. It's from eating too much bulad. Tungod na sa kanalabihan That's why. tagkaon og bulad. Muna nagkadamgo-damgo na ta. It's okay when? It's okay to eat bulad. So okay ra mo kaon og bulad. Okay, but you don't have to overindulge. Pero dili lang palabian. You eat too much, you have bulad dreams. Okay, kung malabian ka kaon og bulad, ang imong mga damgo bulad na. In these dreams, there's some things about Ista in these Oh, that's dreams. true. No, niining mga mga damgo nga iyang i-share kaya doon ay mga isda. So, prophetic words are extremely important. So mga propesiya importante kaayo. The gift of prophecy is important. Ang gasa sa pagpropesiya importante. God uses the gift of prophecy to encourage the church, to build up the church. Ang gasa sa paghatag og propesiya kay gihatag sa Ginoo kay para pagdasig sa lawas si Kristo. Diba? Tinuod ba? That's right. Tinuod. So, and dreams are equally as important. Ug ang mga damgo usab, importante pud siya. And I admit, I'm not good at interpreting dreams. Og- Dreams are a puzzle to me. Ug kabalo si Daddy nga sa iyang kagalingon dili siya kabalo nga muhubad og mga damgo tungod kay mura siya puzzle, murag puzzle para sa iya ang damgo. I've had God dreams Naa siya yung mga damgo nga gikan sa Ginoo. 15 years ago. I still don't know what they mean. 15 ka tuig na milabay, apan hangtod karon wala gihapon sa kabalo unsay bot pasabot ato. I get a little piece of the puzzle here and there. Gamay lamang sa puzzle ang iyang masabtan gikan ni ato. But what I need you to understand, Ixoon, Apan is unsay gusto nga that masabtan the Lord is Ixoon. leading the body of Christ one step at a time into His will. Amen. Nga ang Ginoo igsoon nagatultol sa iyang lawas ang human sa usa ka likang. And He speaks to us in many different ways. Ug ang Dios nakigistorya sa ato sa daghang nagkalain-laing mga pamaagi. He speaks to us through the Word of God. Istorya sa lagi sa Biblia. He speaks to us
in our inner man, in the spirit man. Makikistorya siya sa atong kinasuluran, sa atong espiritu. He speaks to us through other people. Makikistorya siya pinagi sa ubang mga tawo. He speaks to us through prophets. Makikistorya siya pinagi sa mga propeta. It's unlimited amount of ways the Lord speaks to So, His people. dili malimitahan igsoon ang nagkalain-laing mga pamaagi nga ang Dios mga katawhan. Good boy. Yeah, Kasi naiyak amen. And what's important, Ikson, is how do we respond to what the Lord is saying? Amen. Apan unsa importante igsoon kay unsa may atong response or unsaon nato pagtubag sa kung unsay ginaingon sa Ginoo sa atoa. Because oftentimes He gives instructions and then we don't know what to do or we ignore the instructions. Kay kasagaran ang Ginoo maghatag natog mga sugo ug mga pagtulunan, pero wala ta kabalo unsaon pagbuhat or gaha dili nato buhaton kung unsa iyang ginasugo. And it's very evident in the body of Christ. It's very evident here that the Lord has been leading us step by step by step by step for many years. Ug klaro kayo igsoon nga sa lawas si Kristo bisan gani diri sa atong pamilya nga ang Ginoo nagatabang nato likang human sa usa ka likang sa daghang mga katuigan. And the Lord speaks to each one of you. Ug ang Dios igsoon nagapakikisulti sa at matag usa ka nato. The Bible's clear. My sheep hear my voice. No kay ang Biblia mga karnero sa Dios dungog sa tingog sa Ginoo. One of the things that prophets do, it's not just that they hear from the Lord, it's that they help and empower the whole entire body of Christ to let them know you can hear from the Lord for yourself. No usa sa mga butang igsoon nga ginabuhat sa usa ka propeta may gasa, ang gasa sa usa ka propeta dili lamang kay makadungog siya sa tingog sa Ginoo, apan iya usab nga ginatudluan ang lawas si Kristo, nga ang lawas usab ni Kristo kabalo unsaon pagkadungog ug pagpaminaw tingog sa Dios. So the Lord has given us many prophetic words So ang Ginoo daghan ang gihatag nga mga propesiya sa atoa, from prophets and apostles, prophetic people from around the world. no gikan sa mga propeta ug mga apostoles, gikan sa nagkalain-laing mga propetikanhong mga tawo sa tibuok kalibutan, In general to the body of Christ. ug sa kinatibukan sa lawas si Kristo. But many pastors and many churches ignore these prophetic words. Apan daghan kayo mga pastor igsoon ug daghan kayong mga kasimbahanan ang nagsalikway niini nga mga propesiya. And God is speaking to individual churches. Ug ang Ginoo igsoon nakikistorya siya, nagasulti siya sa tagsa-tagsa ka mga kasimbahanan. He's given specific words about the Polog, about Mindanao, about the Philippines. No, naghatag yun siya og espesipiko nga mga pulong igsoon nga para lang sa Dipolog, para sa Mindanao ug para sa Pilipinas. And it's evident when we read these prophetic words Ug klaro kayo nga kung atong basahon kini nga mga propesiya from many years ago gikan sa daghan ng mga katuigan na milabay that they're not being fulfilled. nga wala pa ni siya natuman. And the reason they're not being fulfilled is because the body of Christ is not taking them seriously. They're not praying into it. Ug ang rason nga nung wala natuman ang mga propesiya tungod kay wala gid seryoso sa lawas si Kristo ug wala giampo sa lawas si Kristo. For many of us in the body of Christ, we believe if you get a prophetic word, it should come automatically. No daghan nato nga naa sa lawas si Kristo kay nagtuo ta nga kung makadawat ta og usa ka propesiya automatic na nga mahitabo. So there's many words, prophetic words in the Bible. Some of them are meant to be automatic. They're going to happen sooner or later. But the people of God can either hinder that word of God from coming forth or they can help it come quicker. Tinuod. No, sa Biblia igsoon sa pulong sa Ginoo, adunay mga propesiya nga gitakda gyud sa Ginoo nga mahitabo nga automatic apan naa kita isip nga katawan sa Dios na putay papel nga ato ang mga kanang magampanan. Kay nga naman, kita mo'y pwede nga mutaba nga matuman ang propesiya o dili ga makababag nga mahitabo kung unsa ang gitakda nga mahitabo sa Ginoo. But most of us have been taught if you receive a prophetic word from somebody, you just sit back and wait. So daghan nato natudloan nga kung makadawat og propesiya gikan sa Ginoo, nagtuo ta nga dawaton lang nato tong prophecy tapos lingkod lang ta hulat kung kano sa matuman. You don't have to do nothing. It just was going to happen. Nga wala na kay buhaton. Nga kung kano sa mahitabo. So how many of you have received prophetic words in your life? Pila man ninyo diri nga nakadawat na og mga propesiya sa inyong kinabuhi?
words like this, the Lord's encouraging you, and you have a great call of God on your life, and God's going to use you mightily. He's going to pour out His Spirit on you, and you're going to go to the nations. Have you ever heard anything like that? Namoy minganang ang mga propesiya nga nadawat nga ang Ginoo kapag ayo ang Espiritu sa Dios na animo ginadasig kaniya nga gamiton kaniya nga mga kanasuran. Nakadungog na mo anang ang mga then what do we do? Kaya karon nun sa ito ang buhaton. Di ba? Yes, Lord. Yes. Yes. But what He doesn't tell you is how much work and how much preparation He's going to have to do in your life to prepare you to fulfill that word. Hallelujah. Amen. Nang wala ginaingon sa Ginoo igsoon mao trabaho ug pag-andam ug pagsangka ug pagpreparar sa imoa ang kinahanglan nga buhaton sa imoa para matuman kana nga propesiya. We just think it's automatic. Oh, you're a mighty preacher. You're going to the nation. Can't wait. So, nagtuo lang taba nga kalapit ang automatic ang mga pagpadayag o ang mga propesiya ihatag sa atoa nga. Ingnon ka usa ka kabanggiita wali dalon ka sa Ginoo sa mga kanasuran ni kita kay magambak-ambak nito. Yes, Lord. Makaato ko mga nason. So a lot of times we read about people's lives such as Paul. So daghang mga we think this happened overnight, but it doesn't tell you that Paul had to develop for 14 or more years before he stepped in as an apostle. So, mabasahan nato igsoon kinabuhi ni Apostol Pablo nga isa ka gabi lang ang nahitabo nga natuon dayon kung unsang gitakda sa Ginoo sa kinabuhi. Dili siya automatic nga nahimong apostol. Nagkinahanglan siya og 14 og labaw pa nga mga katuigan para nga makalakip sa iyang pagka-apostol. When Paul got knocked off the donkey by the Lord, so nga nahulog si Pablo gikan sa asno, and God called him. So, dayon gitawag siya sa Ginoo, and He told him what he was going to have to suffer. Giingnan siya sa Ginoo nga kung unsang iyang pag-antos nga magian. He wasn't automatically released. Dili siya automatic. To go be an apostle. Dili siya automatic na imo mata apostol na kakaron. Di dayon. He had to go to the backside of the desert. Dito likod nga dapit sa disyerto. He went through 14 or more years of training by the Lord before he was released as a mature apostle. Wow. So nagkinahanglan si Pablo og 14 o labaw pa. Oh, that's good. Nga mga katuigan aya sa gibuhian nga mahimong usa ka apostol sa Dios. Hello? Hello? Unsa? Unsa man? Asa ka? Okay. So the biggest mistake that young people make in the body of Christ is they receive these amazing prophetic words, and then they think, I'm ready to go out into the mission field, man. So, hey, Pastor, I'm leaving the church. I'm going out as an evangelist. I'm heading to China. Ay. No, usa sa kasagaran nga mga kapakyasan or kasaypanan nga ginabuhat sa mga batanon, no nga sa diha nga mabati nila nga naa sila tawag sa Ginoo or kanang gitawag sila sa Ginoo or gipropesiyahan sila nga mao ni ang imong tawag, mao ni imong buhaton sa Ginoo sa imoa, kay ang kadasig mo salpok lapas sa 100% dayon moingon dayon siya nga pastor, ready na ko kay gitawag ko nga mahimong ebanghelista moadto na kog China. I received a prophetic word yesterday. Yung nakadawat kog propesiya gahapon. I'm ready now. Gipropesiyahan ko gahapon, andam na ko ron. Wow. No, you're not. Dili. You first must get many scars. Yes. No, kinahanglan nga human sa propesiya igsoon mag-agi sa kag daghang mga kasamaran, mag-antos pa kag mga kasakitan, kinahanglan nga magkapiklat-piklat pa ka tungod kay nasamdan ka. Dili automatic. Many failures. Daghang mga kasaypanan. Many broken hearts. Daghang mga pagkabuak sa kasing-kasing. Di ba? Yes. Right, Pastora? Oh. Yeah. Right, Pastor? This is how God prepares you. So sa nga pamaagi ka nga andamon sa Ginoo. And what the Lord is looking for is when the going gets tough, are you obedient to Him or you're not obedient? Oh. No, ang gusto nga may bawan sa Ginoo igsoon kay kung magkalisod-lisod na gani, magpabilin ba ka nga masinugtanon o ipakita ba nimo nga di gyud ka masinugtanon gyud?
See, many of us, we want to be obedient to God, but only in the way we want, but we don't want to go through the trials, and we don't want to go through the tribulations. We just want the good stuff. No, so daghan nato igsoon sa lawas si Kristo sa kinatibukan niya, gadagan kayong mga alagad sa Ginoo nga gusto lang masinugtanon pero pagsayon. Masinugtanon sa mga gusto nga sundon diha sa Ginoo. Pero pag lisod na gani ang isugo ni Lord, di na ganahan mo sugot. Di ba? Diba? But going through hardship and trials and tribulations is how God trains and equips us Amen. to go. No, apan ang mga kasakitan, mga kapakyasan, mga kalisdanan, ang tanan mga sama digsoon maoy pamaagi sa Ginoo para nga kita makalakaw sa tuwang tawag. Why should the Lord give you your city if you're not obedient in the small things? So nganong ihatag man sa Ginoo ang imong syudad kung dili ka masinugtanon sa gagmay lang mga butang? Why is the Lord going to give you Mindanao when you can't even obey Him and get out of bed in time to be on church on time? Ganong ihatag man sa Ginoo sa imo ang tibok isla sa Mindanao. Kung ang pagtindo gani gikan sa imo ang kama para sayo ka makaadto sa simbahan, di nimo kaya buhaton. You understand it? So there's a price to pay. Bot pa sabot naagyoy kantidad nga dapat It's called ibayad. obedience. Ang tawag ana pagka masinugtanon. Amen? Amen? Okay, so many of the prophetic words that we receive, So daghan sa mga propesiya nga atong nadawat, it agrees with the Word of God. kay niuyon gyud sa pulong sa Ginoo. You're going to have to lay your life down. No nga kinahanglan nato nga buhian ang atong kaugalingong kinabuhi. God wants all of you. Gusto sa Ginoo kitang tanan, kamong tanan. He promises to do these great things in our cities and in our nations and in the body of Christ. These absolutely magnificent promises. Hallelujah. No nagasaad siya igsoon, indot kayo nga mga saad para sa atong syudad, sa atong kinabuhi personal, diri sa atong isla, sa atong nasod, sa tibuok kalibutan. But every promise in the Word of God, every promise that comes through the mouth of prophets and apostles and others, there's always conditions igsoon. Conditions in every No, apan promise. tanang propesiya igsoon, tanang saad sa Ginoo nga imong mabasa sa Bible, ug sa mga propesiya nga nanggula gikan sa mga baba sa mga propeta ug mga apostol, kay naa gyud kondisyon. If you do this, God says, I'll do this. No I'll nagaingon do siya, that if you do this. nga kung buhaton nimo ni, ako'y mubuhat ani. Di ba? No? So na siya ipabuhat sa tuwa para na ibuhaton ng Ginoo. So with that in mind, I want to share these dreams with you. So kana sa ingana nga panghuna-una igsoon, na siya gusto nga ipaambit nga mga damgo sa atoa. You can take it. You're a big boy. You don't have to please. I don't know how to. I know how to tease. I'm good at it. I'm anointed at teasing. Annoying thing. Annoying thing. I'm annoying. Not to me. You're not annoying to me. What did you say? You said I'm annoying to mom. Is that what you said? Mom said so. Well, wait till I talk to your husband. Balos na ma'am. Not that I don't agree with you. Mom and I were talking this morning. And she said, I frustrate you. Go ahead, say that. Nagsuryaanay daw si Daddy ug si Mommy. Si Daddy ug si Mommy ganiyang buntag. Then ingon si Mommy mismo ni admit kan Daddy nga ako no maka-frustrate mapuko sa imuha. And I said, I frustrate you too. So ningon pud ni amin pud si Daddy nga ako pud ma-frustrate pud kanako. And I said, you show me one married couple that don't frustrate each other. Then ingon dahil si Daddy ka Mommy, pakita ko magtiayon nga dili ma-frustrate or dili kana bitong dili gyud ma-trigger sa usag-usa. Maglagot. Diba? Show me one relationship with friends that don't frustrate each other.
No, pakita mi relasyon sa isika higala nga dili kanang walay panahon nga dili gyud ka maglagot. Maglagot ka oy, Diba? But let me tell you who frustrates me more than anybody in the whole world. No, sultian mo Let me tell niya. it's not you, Manuel. Sultian mo niya kung kinsa ang You know who it pinaka is? maka-frustrate kan daddy. You know, it's when I look in the mirror. No, kanang iyang makita sa samin. Tinuod jud, di ba? Oy. Oy. My Lord, what are you going to do with that guy? No, sa makaingon siya sa iyang kagalingon, mga Lord, unsaon man nimo nang tawhanan nga nasa sa amin. Okay, so there was a prophetic word that you all know that in 2006 from a man by James Donovan. So adunay usa ka propesiya nga na daghan nato diri nakadungog ani nga gikan kang James Donovan. And he specifically spoke about the fivefold being formed in the prologue. Iyang kanang giingon gyud niya dito nga specific nga pagapurmahon sa Ginoo ang lima ka pilo diri sa dipolog. It's going to impact Mindanao and the Philippines and beyond. Nga dako kayo ang epekto niini diri sa dipolog sa Mindanao ug sa Pilipinas ug sa kinatibuk-ang kalibutan. There's been many words about the fivefold in the body of Christ around the world. Daghan kayo mga pulong nga mahitungod sa sa lima ka pilo igsoon nga sa tibuok kalibutan. So many prophets, many apostles, they get together every year to seek the Lord. What do you want to say for the body of Christ? Sa daghang mga propeta o mga apostolik soon nga sa tibuok sa kanang hapit na mahuman ang tuig kay magtigom silang tanan kining mga propeta o apostol sa tibuok kalibutan din mangutana sila sa Ginoo kung unsa ang mensahe ni Lord para sa lawas si Kristo. And they said in 2016, any church around the world, any church who refuses to allow the reestablishment of the fivefold, the government of God in the church, will be irrelevant and will be left behind. Ningon ni ato nga propesiya sa tuig nga 2016 igsoon nga ang bisan unsa nga simbahan nga dili nga mudawat, dili nga mulakaw ug dili magpabilin ug magpadayon sa lima ka pilo nga panggobyerno sa Dios igsoon kay mahimo nga walay pulos ug dili na sila magamit sa Ginoo. And what they said was it's because if you don't allow the government of God to function in the church, you cannot carry the glory of God. You will not be able to have the capacity or the maturity to carry the glory of God that He wants to pour out on the church. Nung anong ningon ang Ginoo nga mahimo silang walay pulos o dili na sila mahimo nga kanang galamiton sa Ginoo tungod kay kung dili nila dakson or dawaton ang lima ka pilo nga panggobyerno sa Dios igsoon, dili nila kaya bitbiton, dili nila kaya nga lakwan o gikinabuhi ang himaya sa Dios nga iyang pagabuhaton pinaagi sa iyang lawas. Make no mistake about it, Igsoon. God wants to pour out His glory on the body of Christ. That's you. Amen. Wants to pour out the glory of God on you and through you Amen. to the lost and dying world. Hallelujah. Igsoon, kinahanglan nga dili ta masayop sa pagpanabot tungod kay gusto sa Ginoo nga ibubo ang iyang himaya sa imua ug pinaagi sa imua niining kalibutan nga nagkatibulaag ug himalatyon. But that requires us to die to self. Apan nagkinahanglan gyud kana nga mamatay ta sa tong kaugalingong kinabuhi. So three kaugalingon nga things pagbulutan. the Lord's saying right now, it's grace, Tulo ka mga butang nga ginabuingon sa Ginoo sa tuwa karon, grasya, humility, pagpaubos, and obedience. ug pagkamasinugtanon. He's pouring out His grace, Iyang but ginabuo God ang iyang gives grace grasya. to who? So apan iyang ihatag ang iyang grasya para sa mga Okay, so if we're not humble, kung dili ta In our walk mapainabsanon with God, sa atong lakaw sa Ginoo. He'll pour out His grace, but we won't be able to receive it. Ibubo gihapon sa Ginoo ang iyang grasya pero dili ta makadawat. You don't understand? Nasabtan nato? And in our humility, Ug sa atong pagpaubos, there must include obedience. apil ni ana ang atong pagkamasinugtanon. It must be obedience out of love for Him. No kinahanglan nga masinugtanon ta tungod kay nahigugma ta sa Ginoo. Without obedience, we're not really His disciple. Kay kung wala ang atong pagkamasinugtanon igsoon dili kita tinuod nga tinun-an ni Kristo. So in this prophetic word from James Donovan is talking about, I want to pour out, this is the exact word, I want to pour out my glory in the house fellowship.
No, so niini nga propesiya ni James Donovan igsoon sa tuig nga 2006, kumuni ang insakto nga mga pulong. Gusto nako nga ibubo ang akong himaya sa mga mga panagtigom sa mga panimalay. So here's some dreams I want to present to you. So mo kini pipila ka mga damgo nga akong gusto nga ipresentar sa inyo Rather than me read it, I'm just going to have, what's your name again? Saint Bernard. Saint Bernard. Whew, I can see it because of the The head. dakong ulo. Yes. I like that And dog. you're kind of cute. Nawala man ang ero. Ako kayo siya nga dog. Ako kayo siya nga dog. Sige. So, damgo number 1. Daghan man. Upat man siya. Upat ba? 5. O, damgo number 1. So, adunay duha ka ang balay nga puno sa mga tawo kasagaran kay mga bata nga naa sa kakuyaw nga maigo sa usa ka dako nga balete tree nga katumbahon ni anang balaya. Ang gidako ni ini nga kahoy kay sama kadaka sa kung unsa kadaka ang balay. Kini nga klase nga kahoy kay mubo lamang ang iyang gamot ug iyaang okuparon ang bisan unsa nga kaya niyang okuparon sa diha nga musugod na kini og tubo. Unya nakita ni Nilo, ay nalili si Nilo. That's okay. Okay. Ako bitaw nagsulat ani. Yan, nakita ni Nilo ang rason ngano nga ang kahoy kay mahulog o matumba tungod kay naanay tubig nga nipuli sa kung asa nagtindog ang kahoy. Ang gilawmon sa tubig nga nagpuni nga naa sa gitindugan sa kahoy kay sama nakatasa sa usa ka hamtong na nga lubi. Imagine na. Usa katasa ang tubig. Lalom gyud no. Habog gyud, lalom gyud ang tubig. Unya si Nilo mingon sa iyang duha ka mga igsuon nga si Kuya JR ug si Badin, si Jameson, ato ba Jameson? Si Jameson nga tabangan siya sa pag-rescue sa mga bata ug sa uban pang mga tawo nga naa silang balay, niadtong balaya. Tagsa nila nagbitbit og duha ka mga bata sa ilang duha ka mga bukton. Unya si Nilo nagbuhat og usa ka agianan sa lahi nga dapit, sa lahi nga side sa balay tungod kay sa iyang damgo walay dala ni ato nga dapit nga ilang gustong agian sa lahi nga part sa balay. Human ni ana si Kuya JR miingon ni Nilo nga iyang salumon ang tubig ug lantaw niya kung unsa. Nya si Nilo naghuna-huna nga tingali ang iyang igsuon, ang iyang kuya dili na tingali makatungas gikan sa tubig nga buhi tungod sa kalawmon sa tubig. Unya si JR kay milangoy pa ilalom ug migula nga buhi. Unya si Nilo nangutana kang Kuya JR unsa imong gibuhat? Nya si Kuya JR mitubag nga akong gitagkusan ang mga ugat aron nga ang balete tree sa diha nga ang balete tree mahulog dito siya sa pikas nga direksyon nga mao ang katong kahumayan. Human ni adto natumba ang balete. Okay. Just one at a time. All right. Human ni adto natumba ang balete tree sa kahumayan unya si Nilo nakadungog ug tingog nga nag-ingon kaniya duha na sila nga natumba. Bot pasabot duha na ka balete ang natumba. Ang kahoy nga balete nga natumba sa damgo ni Nilo dito sa kahumayan maong ikaduha nga balete nga natumba. Okay, so the first thing you have to understand, Iksaon, is dreams are symbolic. Una nga kinahanglan nga masabtan nato nga ang mga damgo kay simboliko siya. The characters in the dream, that doesn't mean that the dream is about them or has anything to do with them. Correct. So, ang mga karakter sa damgo igsoon wala na nagpasabot nga mahitungod na sa ilaa. Kay dili na mahitungod sa ilaa, kasagaran. Sometimes it can, but Usahay most pwede. often it doesn't. They're just symbolic of somebody. Usahay kasagaran kay simboliko siya sa usa ka tawo. Now, I don't claim to understand everything about this dream, but there are some things I think I understand. No, dili niya ang kunon nga nakasabot siya sa kinatibukan nga pasabot sa damgo apan adunay pipila ka mga butang diri nga iyang nasabtan. So there's a two-story house filled with people, mainly children, So duha ni ka ang balay nga daghang tawo kasagaran mga bata. and they're in danger of getting hit by a tree. Nya naa sila sa kakuyaw nga maigo ni ining It's going dako to nga fall on the house. kahoy nga matumba ni ining balaya. Now, I think this is speaking about the body of Christ, Nagsurya ni nagisgot ni siya may tungod gyud sa lawas si Kristo. that we're that house, Nga kita ka na nga balay. Ikaw ni. and we're in danger of this tree
a certain tree falling on us. Ug naata sa kakuyaw igsoon nga matumbahan ta niini nga klase nga kahoy. And the Lord is warning us. Ug ang Ginoo nagapasidaan nato. And this tree has shallow roots. Ug kini nga kahoy igsoon kay dili lalom, mabawra ang iyang pagugat. And it occupies everything. Yeah, dayon. It takes over everything. No dayon siya may mookupar sa bisan unsa nga iyang okuparon. Not in a good way. No sa dili maayo nga pag-okupar. And it makes me think about in the body of Christ, how many of us that we don't have deep roots in the Lord, we just have shallow roots. No so iyang mahunahunaan igsoon nga pila man nato sa lawas si Kristo nga dili lalom ang atong pagpanggamot no sa atong mga ugat diha sa Ginoo nga mabawra ta taphaw ang ato ang pagpanggamot. There's a storm coming. Nga dunay igsoon, dunay bagyo nga moabot. Everything that can be shaken is being shaken, igsoon. Ang tanan nga matayog igsoon kay tayugon gayud. A tree that does not have deep roots No, ang will fall in the midst of the storm. No igsoon ang kahoy nga dili mo gamot pa ilalom kung mabaw lang ang imong paggamot, ang atong paggamot igsoon, inigabot gani sa bagyo dali ra gyud ta mapukling. And it says the reason the tree was falling because of water, the depth like a flood. No, unya ang rason nga no nga ang kahoy matumba tungod sa tubig. Unya ang gilaw mo niini kay sama sa usa ka baha. So even when the flood of the Spirit of God comes without deep roots in Him, it can destroy us. That's true. No bisan gani ang pagbaha sa Espiritu Santo sa Dios igsoon moabot sa atoa kung dili ta andam, kung dili lalo ang atong pagpanggamot igsoon, dali ra gyud pud ta matikay-a. So JR, he went under the water and he bound up some of the roots together. He bound them up. So sa pagbuhat ni Kuya JR nga iyang gisalom ang ilalom sa tubig then iyang gipang tagkusan kato nga ang mga gamot ani nga balete tree. And that may mean we need to tie up. We need to bind up some of the roots that are not healthy in our life. We need to chop those roots off. Hallelujah. Get No? rid of them. No, so, nagpasabot igsoon nga, nagkinahanglan nga, kining mga ugat, nga nasa to ang kinabuhi, nga kabaluta nga dili maayo sa toa, kinahanglan nato ni nga tsap-tsapon, tangtangon. But thank God, JR, you came out safe. No, pasalamat ta sa Ginoo nga nigawa si Kuya JR ato tubig nga limpyo. Ay, kuan, buhi. So God is saying we can come out of this safe. No, subot pasabot ang Ginoo nagasulti sa toa, nga bisan pag musalong ka nga imong tsap-tsapon ning mga maot nga ugat sa imong kinabuhi, pwede ka makagawas nga buhi. And when this tree fell in the rice field, Kunya sa diha nga natumbang kini nga kahoy didto sa kahumayan. I think it's interesting. It's speaking about the rice field. No, maka-interest igsoon nga una-unaon nga nganong dito siya sa rice field na tumbang anong sa kahumayan. Because for many people, what is their God? No, kay sa daghang mga tao unsa man ang ilang Dios? What does the Bible say? What is their God? Belly. Their stomach. No, ang ilang mga tiyan. So we're trying to survive. No nga gisulayan lang nato nga mabuhi, igo lang nga mabuhi. It's good to eat, di ba? No maayo man nga mukaon ta. But food, natural food must not be our first priority. Apan ang natural nga pagkaon igsoon dili na mao nga atong prioridad. Many people don't go to church. Daghang mga tao dili mo Or simba. they make decisions based on their bellies. Or dili mo buhat silang mga desisyon. Kung kadepende sa ilaang tiyan. No buot pasabot unsa man makahatag na nako pagkaon, makatrabaho ko ana. Nasabtan nato? What appears good to them. No nga buot pasabot ba nga unsa lay lami para sa ila, But unsa sayon. God is calling a people, will you put me first? Will you seek me first? And then obey what I tell you to Apan ang do. Dios igsoon nagapangutana sa atoa karon. Imo ba kung tinguhaon una? Pangitaon ba ko nimo? Imo ba ko nga sugton una? Musugot pa ka sa ako una? Unya mubuhat pa ka sa kung unsay ko'y pabuhat sa imo Even if it costs you something. Bisan pag naa ko'y kuhaon gikan sa imo Because obedience to the Lord will cost you Tungod everything. igsoon ang atong igsoon. pagkamasinugtanon sa Ginoo, kuhaon gyud niya bisan ang tanan. So after the tree fell, Nilo heard a voice. There's already 2 of them have fallen. 2 trees have already fallen. The tree that just fell on the rice field was the second one. Uman nga natumba kato nga balete tree sa kahumayan igsoon, nadungog ni Nilo ang tingog nga nagingon nga duha na sila nga natumba.
nga katong damgo niya nga katong baleti nga natumba mo na tong ikaduha. There's more trees going to fall. No, so daghan pang mga kahoy ang matumba igsoon. I also can take this to possibly mean it's talking about individuals in the church who fall away from the Lord and go their own way. So pwede po iapon ning ginalantaw nga posible igsoon nga kini nga kahoy nagrepresentar og mga tawo nga mubiya sa ilang pagpangalagad. And or it can mean it's talking about principalities and powers and long-standing, deep-rooted Stronghold. cultural issues in our nation Amen. that God is tearing down. O dili gaha posible pod nga ang Ginoo nagatudlo sa ato nagaingon sa atoa nga iyaang pagabungkagon ang mga dugay na ng gahi ng gamot nga mga kultural nga mga problema sa atoang nasod.